pag kumakalog na yung eroplano, kumakalog na rin yung dibdib ko dahil para bang hindi ako sanay kasi sumakay sa eroplano eh. Ayun. Ayun na nangyari mga kapatid. Nakarating kami nung ina-analyze ko, siguro nga ako sa Brazil maganda. Pero galing na kami ng London, galing na kami ng Amerika. Humahanap kami ng bansang makakakuha kami ng permanent residency. Yung pwede kaming magtagal na hindi kami aalis. Pagkaraan ng 6 na buwan, aalis ka na naman. Merong ganun kasing mga bansa eh. Ayun po, nakarating kami ng Brazil. Pero nung umpisa, ilang buwan, hindi rin daw pwedeng mangaral, sabi nung abogado. Gumawa ka ako ng paraan. Ayun, nag-ano siya ng mga paraan, hanggang nung dumating yung panahon, sabi niya, Brother Eli, nobody can get you anymore. Why? Nakonta ko na yung aming mataas na justice. Ang sabi niya, pagka kukunin ka nila, patunayan muna nila sa Brazil na yung kasalanan mo dapat kanilang kunin. Pag hindi nila napatunayan, hindi ka nila pwedeng kuhanin. Ganun ba? Sabi ko. Yan, sabi. Now you can go out. Kasi ayaw kong palalabasin ng bahay eh. Kasi baka nga raw sinusundan kami ng mga kaaway. May mga nakikita kaming Pilipino eh, sa airport eh. Ang nangyari, mga kapatid, sabi ko kay Brad Josel, pwede na siguro ka ako, maglagay tayo sa telebisyon. Di naman nila ako mahuhuli kung sa telebisyon eh. Di i-tape natin yung programa, nag-tape kami. Pagkaraan ng 2 linggo, may sumusulat na. Mami, ang konti nung makaraan, mga 2 buwan, sabi ko, mag-expo tayo. Kung mahuli ka, Brad Eli, biya mo kung sa expo kuhulihin eh. Di, bahala na si mga pulis dito. Bahala na silang, pagtanggol ako dahil wala naman silang warrant of arrest eh. Sabi kong ganon. Kumuha kami ng security na pulis. Yun, binabayaran ko po yun ting may expo. Ang bayad ko, 2,500. Doon sa mga 4 na pulis para wag akong madampot habang kami nag-e-expo. Yun. Nung mag-expo kami, ang tao'y nakapila. Pagkahaba ng pila, ang inaasahan namin 100 tao, dumating 700. Yun ang umpisa, mga kapatid. Tapos nung magbautismo na kami, sabi ko, kaya pala ako kung naalis sa Pilipinas, meron palang mga tao ng Diyos sa labas ng Pilipinas. Sabi ko, doon ko naisip itong talatang ito. Naiisip ko, pero ngayon ko lang naintindihan ito, kapatid na Luz, kapatid na Melano. Ngayon ko lang naintindihan itong kabuuan itong talata. Na yung gumagawa tayo, gumagawa rin ng kaaway. Para tayo pirwisyuhin. Yung pala, nagagawa ng Diyos na lahat ng paggawa natin, lahat ng paggawa ng kaaway, mai-manipulate ng Diyos para sa ikabubuti natin. Naintindihan mo na, Sis Luz? Opo, Brad Eli. MCGI, walang Diyos, iba. naintindihan ko po yun. Lahat in case ng mga you are wondering po, baka po bagay na nagtataka yun, kayo kung anong nangyari vitamins nga ang po para sa ginagamit ikabubuti namin ng para sa mga manok nagsisiibig namin. sa Diyos. Ito po, ipapakita ko Lahat, po sa inyo. kung susumahin po, Ayan po, yung talagay gawa lang. ng kaaway na yun, akala nila siguro masama ang epekto. Yan po ang ating 6 months. Hindi pala. Kasi 6 months kayang-kayang na i-transform ng Diyos yun, i-convert para maging sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Yung akala nila ay masama para sa atin, gagawin nilang mga paraan para tayo ay ipahamak, pero hindi nga po pwedeng magtagumpay. At yun nga pong sinasabi nyo na nalalaman natin. Kaya
Yun, Napakadakila, kung susumahin mo, napakadakila ng paggawa ng Diyos. opo. Doon sa punto na yon, gusto ng aking kalooban na sambahin ang Diyos, pasalamatan siya. Amen. Nung maintindihan ko na, yung salitang lahat ng bagay magkakalaakit na gumagawa. Tayo gumagawa ang mga anghel. Gumagawa yung mga demonyo. Gumagawa si Satanas, gumagawa ang kaaway. Pero ang nasa ibabaw ng lahat ng paggawa, ang Diyos. Pwede niya palang lahat ng gawain na yon, pagsama-samahin niya para ikabuti mo. Opo. Talagang ikinabuti ko kasi, biro mo, nakita ko na nakasangkapan ako ng Diyos. Doon sa mga taong iba ang wika, iba ang kostumbre, iba ang lahi. Naging maliit na kasangkapan tayo ng Diyos. Nataramdaman mong ginamit ka ng Diyos. Kaya yung salita ni Pablo, nalalaman natin. It is true experience sometimes that we know that God operates in us. Na ang Diyos ay gumagawa sa atin. Na ang Diyos ay ginagamit tayong maliliit na kasangkapan. Naramdaman ko, dun sa talata na yon, nung isang madaling araw, na biro mo ginamit ng Diyos, pati presidente ng Pilipinas, para mapaalis ako sa Pilipinas. Ginamit si Gloria. Mapapagsuma-suma mo ngayon, kaya nawala si Erap. Kasi si Erap, may ano sa akin si Erap Parang gusto ako ni Erap na kaibigan Pinatawag pa nga ako sa bahay niya Ito si Gloria, tuta pala ng iglesia ni Manalo ito. Yun. Biro mo pati presidente ng Pilipinas ginamit para mapaalis ako sa Pilipinas. Para ka palang si Jonas na ayaw mong umalis, ha? Sige ka, takot ka sa eroplano. Papaalisin kita riyan. Ayun. Ngayon, linggo-linggo, nasa eroplano ko. Kung alin yung kinatatakutan ko, ngayon doon ako sakay ng sakay. Kasi hindi naman po pwede kung umabot kundi ako mag-eroplano. Dahil 3,000 kilometro, mahigit na 3,000 lalakbayin mo. Pag hindi ka mag-eroplano, siyam-siyam mga abutin mo sa daan, kapatid na Luz. Yun, napagsuri ko ngayon, tama nga ang sinasabi ni Pablo, alam ng kapatid, alam din niya. Napadpad pa kami sa isang lugar na malapit sa dagat, parang nabawasan yung aking asma sa awa ng Panginoon dahil presko presko hindi polluted na kagaya sa Pilipinas. Naramdaman ko, di ko lang sinasabi, lahat ng ito'y napakadakila ng paggawa ng Diyos. Nakaramdam ako ng ginhawa, yung miski sa hangin, nakaramdam ako ng ginhawa. Kasi pag nandun kami sa Indonesia, napaka-polluted doon, pati doon sa Singapore. Yung pollution galing ng Malaysia at Indonesia pumupunta ng Singapore. Naku po, madalas na madalas akong sinusumpong ng asma. Dito, awa ng Diyos, hindi naman ako madalas sinusumpong. Pati ang weather dito, napakaganda. Malamig na temperate lang ang lamig, hindi masyadong malamig na malamig. Pagka nakakaramdam ako ng ginhawa, salamat po, Panginoon. Alam kong gawa mo ito sa amin. Yung salita na yun ni Pablo, MCGI, walang ay iba. totoong galing sa Diyos. Ibig kong i-share sa inyo mga kapatid, kaya ako nagkwento. Nalalaman natin na ang lahat ng bagay nagkakaalakit na gumagawa. Sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos, para pala makatiyak tayo na lahat ng mangyayari sa buhay natin, hindi masama, lahat ng bagay magiging mabuti kung umiibig ka sa Diyos. Yung pala paraan, mga kapatid, tiyakin natin may pag-ibig tayo sa Diyos.
Paano ba yung pag-ibig sa Diyos? Yung higit sa asawa, anak, mahal sa buhay. Pag-ibig na pangunahin ng Diyos sa isip mo, sa preferences mo, sa priorities mo, mapatunayan mo sa Diyos na mahal mo ang asawa mo, pero pagka pamimiliin ka ng asawa mo sa Diyos at saka sa asawa mo, maramdaman ng Diyos na ang pipiliin mo yung asawa, hindi ang asawa kundi ang Diyos. Papatunayan mo sa Diyos na mahal mo siya. Mahal mo siya kaysa sa trabaho, mahal mo siya kaysa sa pera, mahal mo siya kaysa sa negosyo, mahal mo ang Diyos kaysa sa propesyon. Pag natiyak mo yan, kapatid, matulog ka na ng mahimbing, kahit ano pa ang dumating, mabuti yan para sa'yo. Ikabubuti mo yan. Dapat nating maintindihan. Ang assurance na walang mangyayaring masama, walang mangyayaring kapahamakan sa buong buhay mo. Payagan mo lang na makagawa ang Diyos sa'yo. Paano? Kung iibig ka sa Diyos. Alam natin ang pag-ibig sa Diyos is Los 5:3 ng unang Juan. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Yan. Kung gusto nating maipakita sa Diyos na iniibig natin siya, tumupad tayo sa utos. Umibig ka sa Diyos, tumupad ka sa utos. Ano utos? Umibig ka sa kapatid. Huwag kang magagalit sa kapatid. Huwag kang mag-iisip ng masama sa kapatid. Kahit nag-away na kayo, kumo kapatid yan, di naman natitiwalag, ay batahin mo na yung nararamdaman mo, tiisin mo na. Huwag kang magagalit sa kapatid. Huwag kang mapupuot. Kapatid yan eh. Nasa iglesia yan, kasamang lingkod ng Diyos. No? Meron siyang mali. Meron siyang mga pagkukulang. Meron siyang kapintasan. Huwag mong titignan yon. Sa ibabaw ng lahat ng bagay, mag-ibigan kayo, sabi ng Panginoong Hesus. Sa makatwid, pag susunod ka sa utos, papasakop ka sa asawa mo. Iibigin mo yung asawa, hindi mo siya bubugbugin, hindi mo siya pagtataksilan. Ang mga anak mo, aakain mo sa katwiran. Dadalo ka sa pagkakatipon, mag-aabuloy ka ng mula sa puso. Pag lahat ng utos ng Diyos na yung gaganapin mo, meron kang matitiyak na isa, mahal mo talaga ang Diyos. At pagka mahal mo ang Diyos, matitiyak mo na nasa pag-iingat ka ng Diyos, lahat ng bagay gagawang magkakasama sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos. Lahat ng bagay, ano pa man ang gawin ng kaaway, kahit ano pang manipulasyon, lahat ng iyon pwedeng gawin ng Diyos para ikabuti mo. Napatunayan natin yan sa nangyari mismo sa akin, mga kapatid. Napunta ako sa isang bansa na hindi ko iniisip puntahan kahit kailan sa buhay ko. Dito ngayon natupad yung hula sa Biblia na tatawagan Diyos mula sa silangan hanggang sa kalunuran. Wala namang ibang iglesyang gumawa nito mga kapatid. Ang Katoliko galing sa kalunuran, pumunta sa silangan. Ang Mormons galing sa kalunuran, pumunta sa silangan. Baliktad Mga born again, mga protestante, sabadista, galing sa kalunuran yan, papuntang silangan ang direksyon ng hula mula sa walang sinisipatan iba. ng araw hanggang sabi sa hula. Saan yung baliktad sa direksyon ng hula. Tayo sa atin naganap ito Nag-umpisa sa silangan, nasa sa kalunuran ngayon at sa iba't ibang panig ng mundo. Ito'y katuparan ng hula na para mangyari ang hulang ito, gumawa ang lahat ng mga bagay, pati ang masasamang mga kasangkapan ng demonyo, nagsigawa para tayo mapaalis sa Pilipinas. At pag alis ko sa Pilipinas, na-realize kong